Ngayon, does Jesus care? No? Jesus kaya ay nalulumbay. Tama ba yun? Okay? So, purihin po ang Panginoon. Alam nating lahat na ngayon ay ano ngayon? Palm Sunday. Linggo di Palaspas. Hindi po ba? Kaya maraming makikita natin dyan. Tama ba ako? Linggo Palaspas ngayon? Ayun. Kaya marami dyan makikita natin, may hawak silang mga palaspas. Bang matindi po dyan yung mensahe natin. Noong araw, hindi ko alam kung hanggang ngayon, pinaniniwalaan po nila ito na makapangyarihan. Tama ba? Ibig sabihin, kasi nung araw dito, maliliit pa yung bahay nun, pagkagaling sa church, kahit natuyo na yan, natutuyo na, yung hagdan, mga pa lang nun, baitang-baitang nilalagay nila sa ilalim ng hagdan yan. Yung palaspas. Nilalagay din nila sa may pintuan. Dalawang palaspas. Nakaganyan. Yan. Para walang papasok, walang aakyat na masamang elemento. Ayan. Ano ba niyo yun? Ay, hindi niyo alam. Iba kasi kapanahunan niyo sa akin. Ganon ang ginagawa. Para lang, andun yung kanilang paniniwala. Tandaan natin, ng kapangyarihan, wala doon. Sa mga palaspas, sa mga balabal na inilalatag, mga sanga, ang kapangyarihan nandun sa papasok. Natin? Papasok doon sa Jerusalem. Wala doon sa mga bagay. Walang kapangyarihan po yung cross. Kaya makikita natin sa mga pelikula, may hawak silang krusipeo, may wala pong kapangyarihan yan ng cross. Ang may kapangyarihan, ipinako sa cross. Kasi kung yung cross ang may kapangyarihan, marami pong mga inilagay dyan, ipinako dyan, ang mga kriminal, mga masasamang tao. Yan po yung kaparusahan noon sa mga masasamang tao. Ang may kapangyarihan, yung ipinako doon sa cross. Yan. Kaya makita po natin yung mga bahagi na kung saan bakit nila ginagawa yung bahagi ng pagpupuri sa bahagi ng pagpasok ng ating Panginoon Kristo sa Jerusalem. Kasi gusto nilang kunin ang ating Panginoon Kristo bilang hari. Tingnan natin sa Matthew chapter 1, verse 1. Ang aklat na lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. See? Yan nyo. Mula kasi sa lahi ni David, ni Abraham, ang ating Panginoon Jesucristo nung siya ay magsalaman. Yan. Kaya doon, inakala nila na narito ang Panginoon para itayo muli yung kaharian ng Israel. Yun pag-asa nila kasi under sila sa bahagi ng gobyerno ng Roma. Lahat, panuntunan ng Roma, lahat ng ang Roma ang nakakasakop sa kanila, kahit sa pagbabayad nila ng buwis. Kaya gusto nila, magkaroon sila ng sariling gobyerno. Yan ang nila. Dahil alam nila na ang Panginoon Kristo mula sa lahi ni Haring David. Kaya pag binasa mo yan, hanggang sa 70, Matthew chapter 1, hanggang sa 17, palangga, huwag mo nang sundan, makikita mo 42 generation bago lumitaw ang ating Panginoon Kristo. Yan po yung po dyan. Tapos sa Romans chapter 9 verse 5, kita natin, sa lahing yan, nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo. Nasa kanila ang mga magulang
at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluhati magpakailanman siya nawa. See? Makikita natin dyan, yung dalawang katangian. Ayon sa laman, tao si Kristo. Ayon sa kanyang kalikasan, Diyos na magpakailanman na pinapupurihan. Yan po, kanyang pagkakatawang tao. Na po? Pero ang nangyari, na po, hindi nasunod yung kanilang kagustuhan. Kaya sumisigaw sila eh. Usana, Usana sa kataas-taasang anak ni David. See? Anak ni David. Pinupuri siya nung pumasok siya. Sakay ng isang asno. No? Ang iba, purihin ng Panginoon. Sabi niya ganyan. Sumisigaw sila. Na po? John chapter 12, verse 12 to 13. Nang kinabukasan ng isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sinumalubong sa kanya na nagsisigawan, Usana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon sa makatwid bagay ang hari ng Israel. See? Yan ang nila, nasa isip nila, hari si Kristo ng bayan lang, ng isang bansa. Yun po yung kanilang pagkaalam. Na po? Now, titingnan po natin sa Roman, John chapter 18, verse 36, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi dito. See? Yun ang kanyang pahayag. Katugunan sa lahat ng mga nagpupuri. Na po? Now, sa 19 verse 6, ito naman ang tugon sa kanya ng tao. Pagkakitaan nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal at sila'y nangagsisigawan na sinasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya. Kaya nga naghugas siya ng kamay. Wala siya makitang kasalanan na anuman sa ating Panginoon Kristo. Na po? Ito mga taong ito na narignay sa pagiging hari ni Kristo sa kanilang bansa, nangabigo yung mga ito. Kaya ngayon, ayun, kasama na din yung kanyang pinakain, libo-libo, pinagaling sa mga karamdaman, na po lahat ng yan, nagsisigaw na, crucify Him, crucify Him. Now, pag tinignan mo, ang John chapter 1, verse 11, makikita natin yan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. See? Dalawang kanya yan. Dalawang kanya. Ang unang kanya, yung sanglibutan na nilika sa kanya. Ang sabi ng 1:13, lahat ng bagay nilika sa pamamagitan niya at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. See? Pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya, yung kanyang nilika, at hindi rin siya tinanggap ng kanyang kababayan. See? Ng kanyang sariling kanya, hindi rin siya tinanggap. Na po? Ang sabi dyan, hindi siya kinilala sa tamang pagkakilala. Yun ang po ron. Now, yearly, ginagana po natin ang tradisyon na ito. No? Hindi tayo. Malaki ang gumaganap dito, tradisyon na to. Tradisyon po yan. Na po, na kinamulatan. Na po. Pero hindi yan ang kapangyarihan. Katuwiran na, benditado naman yan eh. Alam nyo nung araw, nagdodrawing ako eh. Number 1 yan. Kahit yung size AA, yung teacher dyan, kahit kaaway ko, teacher na religion,
kawi ko, pero sa akin tumatakbo yan kapag ka nagpapadrawing, mga kartolina. Tapos, naalala ko dyan, may drawing akong, hindi itong sermon natin, ha? Hindi ito. Pinasadaan ko lang yung palaspas. No? Drawing ako, pag drawing ko ganyan, dinrawing ko yung Kristo na nakapako sa cross, tumutulo yung kanyang dugo. Nasa loob siya ng isang malaking kopeta. Ano yung kopeta? Kopeta. Na halos mamuno na yung kanyang dugo. See? Akala ko ganun lang, project lang na ano. Hindi ko akalain na ilalagay pala sa pintuan sa church. Doon, pagkapasok mo, ilalagay doon. So, ang lahat ng estudyante na pumapasok dyan, Lunes hanggang Miyerkules, pagdating doon, hinahalikan nila yung aking dinrawing. Mahalik sila. Sabi nga ng pinsan buo ko, na ano rin siya, hindi ka mananampalataya. Sabi niya, ano yan drawing yan ni Kuya Vic. Sabi niya, drawing lang yan ni Kuya Vic. Hindi, sabi na, bininditahan na yan. See, yun ang ano nila. Once na, bininditahan, ibig sabihin, holy na yon. Ganon. So, tingnan natin, mga minamahal, may bahagi ng pagpasok ng ating Panginoon Jesucristo, hindi literal. Hindi po yan literal. Ibig sabihin sa ngayon. No? Kaya meron tayong John 1:12. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Sino man sa kanya tumanggap. See? Ang sabi ng Panginoon, Revelation chapter 3, verse 20, narito ako sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and sup with him. See? Siya'y papasok at hahapong kasalo natin. Yun yung pagpasok. Pagpasok spiritual sa buhay mo. Yun ang pagpasok doon. Hindi yung i-celebrate mo to, ganito, ganyan. Pagkatapos, wala na, ganun lang. Isang tradisyon na bahagi na hindi natin nakukuha yung kung ano ang mensahe ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi natin, nakukuha ba natin? Yun ang kanyang mensahe. Okay? Darako po tayo sa ating mensahe. Haba ng ating introduction. Ang ating tema, paano mo sinusukat ang iyong kaligtasan? Hala! Ha! Baka makita po natin yan sa ating mga sarili. Paano mo sinusukat ang iyong kaligtasan? Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun lang kontribusyon mo pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos. Ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Okay? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Okay? Purihin ang Panginoon. Una, biyaya, bigay. Regalo. Naalala ko nung kausapin ko si Mrs. Bukal nung time na Christmas. Binati ko siya. Nagbalot ako ng regalo, Bible ang laman. Tapos binigay ko sa kanya. Nag-share ako ng gospel. See? Nung oras din na yon, kumilala siya sa Panginoon. Mayroon siyang kinakasama na Manaog. Ang pangalan. Hindi ko kilala dyan. Asawa yata nung pribado. Kagad-agad, sinabi niya, split sila ng desisyon, ng relasyon. Tinuwid niya, pagkatapos binalikan niya yung kanyang asawa. See? Yun po, yung bahagi ng katotohanan, makita po natin yung biyaya ng Diyos na paano gumagawa sa ating mga buhay. Regalo, biyaya, grasya, blessing,
ng Diyos. Ang John 3:16, na po, blessing po yan. Ang sabi diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biyaya. Okay? Ang Romans chapter 5 verse 8 to 9, biyaya. Pinadaba ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo sa atin nung tayo mga makasalan pa. See? Hindi mo naman kaya mamatay sa sarili mo. Kahit anong gawin mo, dikdikin mo yung laman mo, hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Okay? Ang Diyos pa rin ang nagsasagawa ng lahat ng yan. Sa pamagitan lang ng pananampalataya, kakaroon ka ng kaligtasan. Biyaya. Ang Isaiah chapter 53, verse 6, kaya mo kapatid? Ayan. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. See? At kaya makikita, ikutin mo yung buong mundo. Napakaraming relihiyon. Kanya-kanya yan. Ay lahat ng relihiyon yan nagsasabi, anib ka dito, kami ang tama. Kami ang tama. Saan ka pupunta ngayon? Kanya-kanya. See? Saan ka pupuntang direksyon? Ay lahat na yan, sabi nila sila ang tama. See? Pag dito ka, ligtas ka. Ay dito, hindi ka maliligtas dito. Kahit anong gayon pasok dito, hindi ka maliligtas kung wala kang relasyon kay Kristo. Ha? Tumanda ka na lang dyan. Hindi ka maliligtas kung wala kang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Kanya-kanya. Ipinataw sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikiligtas maliban ang ating Panginoon sa Kristo. See? Biyaya yun. Wala kang anumang kontribusyon sa bagay ng kaligtasan na pwede mong gawin, na pwede mong ipagmalaki. Ang sabi ng Efeso 2:8-9. Okay? Okay. Ang Diyos po ay sapat. Ang Panginoon Kristo ay sapat. Hindi po nangangailangan ng kontribusyon na magmumula sa atin. Sapat po ang kanilang ginawa, pati ang pagkakaloob ng buhay ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Nung sabihin ng Panginoon Kristo na katagang naganap na, ito po'y sapat na nakatugon sa ating pangangailangang kaligtasan na hindi na po nangangailangan ng anumang pwedeng tulong mula sa atin para mabuo yung kaligtasan na yan. Nga po? Hindi po tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng kasalanan, para magkasala. Hindi ka nilikha sa ganitong katayuan. Nilikha po tayo sa wangis ng Diyos na mayroong kabanalan. Ngayon, kung ang tao nagkasala, ito po yung choose mo. Ito yung pinili mo para sa iyong sarili. Ikaw ang pumili nito. See? Naalala ko ang isang matanda, kausap ko. Akala ko kamananampalataya ko eh. Dahil marami nagsasabi sa akin, Pastor, isang ano na natin yan. Isa na pananampalataya natin. Pero nung time na makuha, magkaroon tayo ng gawain doon, nakausap ko siya. Abay, ang tanong niya sa akin, naiiba. Ha? Kapatid, nandiyan kayata, katabi ko nung time na yon. Kapatid na seryo. Ang tanong niya sa akin, di ba, Pastor, mabuti ang Diyos? Di ba? Mabuti ang Diyos. Di ba? Lahat ng bagay nilikha niya, sabi niya ganyan. Pero bakit nilikha niya yung anak ko na isang adik? Naalala mo yan? Okay. Bakit nilikha niya ang anak ko na isang adik? Sisisihin pa niya yung Diyos. Okay? Kita nyo? Wala pong nilikha ang Diyos na isang makasalanan. Hindi po lumikha ang Diyos na isang robot. O, babangga ka dyan. Babangga. Kumaliwa ka. Hindi. Nilikha po tayo na mayroon pong kakayahan na piliin ang mabuti at masama. To choose. Kung babangga ka,
Dilika po tayo na sa iyo po ang bahagi ng pagdidesisyon. Kung gusto mo ng impyerno, kung gusto mo ng langit, nasa iyo po yan. Kung gusto mong kamatayan, kung gusto mong buhay na walang hanggan, nasa iyo po yan. Okay? Kaya kung makikita niyo yung ating binasa, ang ating teksto, sulat yan ni Apostol Pablo sa mga kapatiran. Na po, binabasa nila ang sulat ni Apostol Pablo, ang sabi niyan, sa biyaya kayo mga nangaligtas. Past tense. Binabasa pa lang nila, alam na nila na sila ligtas. See, dito pa lang. No? Marami dyan may reliyon. Pag tinanong mo, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Buhay pa ako eh. Pagpatay na ako, saka ko malalaman. See, wala na po yan. It is appointed, ang sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Yung buhay ka dito susukatin. Pagkatapos mong matay, doon titingnan yung bahagi ng ipinamuhay mo at ito ang gagawa ng desisyon kung saan ka nararapat. Okay? Yan po. Minsan sinusukat natin yung mga bahagi ng kaligtasan na mayroon po tayo. Yan, kalimitan, tao, ganun. Ikalawa, faith in grace. Ang kaligtasan na kay Kristo. Kaya pagdating sa iyong kaligtasan, hindi po kailangan ng mabuting gawa para ka maligtas. Ha? Tinatayuan niya ng marami. Ano po? Faith plus work equals salvation. Okay? Karinig na kayo ng ganon? Sa aklat ni Santiago, sapat po ang pananampalataya. Yung tao doon sa krus, ngayon. Wala nagawang mabuti sa kanyang kapwa. Wala siyang nagawang mabuti sa anumang kaparanan ng kanyang buhay. Kaya siya'y natulad doon kasama ni Kristo. Kaya sabi niya, manghilabot ka sa iyong sinasabi. Tayo na parusahan sapagkat tayo nagkasala. Pero ang taong ito, bagamat na parusahan, hindi nakasala. Aminado siya na makasalanan siya. Aminado siya na wala siya nagawang mabuti sa kanyang kapwa. Aminado siya na wala siya relihiyon. Aminado siya na hindi man lang siya nakapasok sa simbahan, ni hindi siya nabinyagan, ni hindi siya nabautismuhan. Namuhay siya sa kasalanan. Pero wala siyang ginawang anuman. Anong tugon sa kanya ng Panginoon? Alam niya na may iwan ang kanyang katawan sa krus. Pero maririnig niya, nakakasamahin siya ni Kristo sa paraiso. See? Ngayon, ano yung gawa? Nakasama ng kaligtasan. Tandaan natin, pagdating sa kaligtasan, pananampalataya. Kapatid, kaya mo? Roma 1, 16-17. Faith alone. At nagiging ganap sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at sa gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. Yun ang kanyang katuwiran. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat, puro pananampalataya. Now, kapag tinanggap ko si Kristo ngayon, diyan makikita sa buhay mo kung talagang totoo. Di ba? Yung pananampalatayang tinanggap mo, gumagawa inward sa buhay mo. Nag-uutos yan. Nagkakaroon ka ng desire, pananabik sa lahat ng bagay na nauukol sa buhay ni Kristo. Gagawin mo yan, pagkatapos yan, lalabas, magre-reflect outward. Ito'y mabuting gawa, bunga ng kaligtasan mo. Hindi ka gumagawa para ka maligtas,
kundi gumagawa ka dahil ito ang bunga ng kaligtasan mo na nandun sa loob. Nakukuha ba natin? Kaya sabi ni Apostol ni Santiago, paano ako maniniwala? Pakita mo sa akin yung pananampalataya mo. Pakikita ko sa iyo, pananampalataya ko, mayroong gawa. See? Hindi pwedeng wala. Mayroon. May bunga ang ating, andyan ang banal na Espiritu sa iyo, namumunga yan eh. See? Ilan ang bunga? Siyam. Bunga sa sarili mo. Una sa Diyos. Love. Ano pa? Joy. Peace. Para sa Diyos yun. Pangalawa, sa mga relasyon mo. Tatlo. Pagkatapos ng tatlo na iwan, para sa sarili mo. Pagtitimpi, nandyan lahat yan. Pang sarili mo yon. Kompleto yan. Hindi ka pagkukulangin ng mabuting gawa. Hindi ikaw gumagawa para ka maligtas. No, hindi. Gumagawa ka dahil ito ang bunga ng iyong kaligtasan. Amen? Nakukuha ba natin? Kaya maraming mga taong ugali, hinahabol nila yung para sila maligtas. Sinusukat mo. Now, paano kung ang anak ng Diyos magkasala? Paano kung anak ng Diyos magkasala? Anak ka pa rin ba ng Diyos? Sino nagsasabing oo? Yung iba, hindi. Kaya liwanagin natin. Alam nyo, 3.5 years nakasama ni Pedro ang ating Panginoon sa Kristo. Nung tawagin siya, no? Sa paglilingkod, Matthew chapter 4, verse 18, diyan nagsimula. On the spot, nagahagis siya ng lambat. Tinawag siya, come, follow me. Sabi ng Panginoon sa kanya. Kagad-agad iniwan niya lahat. Sumunod siya sa Panginoon. Kasama yung kanyang kapatid niya si Andres. Naranasan nila, namuhay, kaya nga sinabi diyan, may asawa si Pedro. Iniwan niya kanyang pamilya, iniwan niya lahat. Sumama siya kay Kristo. Ang sabi niya, paano to? Iniwanan namin lahat para sumunod sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ang hindi mag-iwan, sabi niya, mapalad yung mga nag-iwan sapagkat 1,000? 100 na bahagi ng pagpapalang kapalit para sa kanyang buhay. See? Sumunod siya sa Panginoon. Nakita niya, kasama niya, kasipin niya sa pagtulog. Kasalo sa pagkain, kasama sa lahat ng lakad. Nakasaksi ng lahat ng kababalaghan paano ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pero, pagdating ng oras, 3 gabi, isang gabi lang, 3 bisis niyang ipinagkaila ang Panginoon. Di ba ikaw kilala nun? Kasama ka ng tao? Hindi ko kilala yan. See? 3 times niya na pinagkaila ang ating Panginoon sa Kristo. Nagkasala si Pedro pero hindi nawala ang kanyang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Yan natin? Si Thomas. Ano ba sabi ni Thomas? Nung pakita ang Panginoon, absent si Thomas. Baka nagsusugal o nagbabasketball. No? Wala kanyang presensya. Pagdating doon, sabi ng kanyang mga kasamang alagad, ang Panginoon nandito. Nagpakita dito. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nadadalirot yung kanyang butas sa kanyang, sa kanyang palad. Hindi ako maniniwala. 3.5 years. Tapos ito, wala siyang pananampalataya. Sa lahat na nakita niya, na bumangon ng 4 na araw ng bulok na katawan, hindi pa rin siya naniniwala. Malaking kasalanan yun. Wala kang pananampalataya. Kaya nga makita niya, Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko, ito lang yung katangian ng Diyos na pwedeng mabuhay ang isang patay. Ano sabi na pa? Mapalad ka, Thomas, na nakita mo ako at nanampalataya ka doon. Doon lang. Pero, mapalad
Yaong mga hindi nakakita sa akin, ngunit nananampalataya sa akin. See? Mapala tayo. Na hindi tayo natin nakita ang Panginoon, dito lang natin siya nakikilala. Eh? Nakalaan ang bahagi ng kapatawaran. Pastor Ben, nagkakasala. Oh. Pero may Diyos ako na nagpapatawad. Minsan mainit ang ulo ko. Pero di ako nagmumura. O rin ng Panginoon, bait ng asawa ko. Tayo lahat nagkakasala. Pero yung kasalanan mo, hindi recorded. Ha? Kapatid, Roma 3:26. Tama ba? Romans 3:26. Okay? Sa Roma 6 pala. I'm sorry. Roma 6:23. Yan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tiyak po yan. Ha? Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. See? Iba ang kategorya ng kasalanan. Nakamandag, kamatayan. Pero mayroon pa lang buhay na walang hanggan sa kabila ng kasalanan. See? Ito yung mga na kay Kristo. Yun ang ating mga assurance. Hindi lang natin nakikita, yung mga papangawakan natin. Hindi lang natin nasusukat kung ano yung ating kaligtasan. Ano po? Kaya nga nandun siya eh. May mahal na araw tayo ngayon. Isa yan, mga pag-aaralan ninyo. Okay? Hindi na ikaw nakikita ng Diyos. Si Kristo na nagbayad sa iyo doon. It is finished. Naganap na. Yung kasalanan mo, dinala ko na. Ilocate mo yung 1:3:18. Singit mo dyan, tingnan natin. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan. See? Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya makita mo, paglabas mo dyan, may tuturo mo. Kahit pumasok lang simbahan dyan ngayon, paglabas, sisindi ng sigarilyo, paglabas, iinom, lahat. Sasamantalay nila ngayon kasi magmamahal na araw, mapapatay ang Diyos, mamamatay. Bawal uminom, bawal kumain ng karne, bawal lahat. Samantalay nila yan ngayon. See, galing sa loob ng simbahan. See, ito po, mayroon na silang kalalagyan. Ikaw ligtas na, lumipat ka na sa kalagayan dito na wala ka na doon. Yan po yung ating katayuan. Ano po? Mga awit, 103. Talatang 10 hanggang 12. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Pansinin niyo ha, kung magkasala ka, hindi na yan katulad ng dati. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. See? Hindi ka na. Ha? Sino dito naka-experience yan sa kanilang mga anak na batiltilan? Ha? Yung batiltilan ba? Yung gigil ka na? Yun. Pagkatapos, halip na pipitikin mo na lang sa tainga.
Hindi na katulad no na bubuljakin mo talaga na ano. Hindi. Anak ka na eh. Di ba? Iba na yung kalagayan mo sa harap ng Diyos. Okay? Hindi na katumbas ng pagsuway. Kung siya ay magparusa, hindi na tayo sinisingil, bagamat tayo may sala. See? Ito yung katayuan mo. Sunod na talata. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Okay. Pansinin yung agwat ng langit sa lupa. Nabasa ko yung sukat ng araw sa lupa. 93 million miles. Agwat ng ground hanggang doon sa araw. 93 million miles. Na kung tatakpan mo yung liwanag ng araw, kung kaya mong takpan sa palad mo, tapos bigla mong alisin, 5 minutes ang takbo ng liwanag bago dumating sa lupa. Imagine, gano'ng kalaki, kalayo. Ang tinutukoy dito, langit eh. Okay? Tatlo yung langit natin sa Biblia. Ulap, langit na mga bituin, at langit ng tahanan ng Diyos. See? Yun ang sukat ng pag-ibig sa iyo. Okay? Verse 13. 13 ba? 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Paano mo kayo sukatin yan? Ano mo? Masusukat mo lang yan, yung katotohanan, tinanggal na sa iyo ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, lahat ng yan, wala na, binayaran na niya. Okay? Ito po yung ating katayuan, ating kalagayan. Kung siya magparusa, di na subject sa kamatayan. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang kanyang pag-ibig, walang limitasyon. Walang limit. Hindi yan hindi yan pag-ibig na temporal. Hindi. Na pagka nagkasala ka, tanggal ang kaligtasan mo. Mayroong mga ganun tanggal ang kaligtasan. No? Hindi tayo ganun. Tapatan Diyos natin. Okay? Wala ka nang anumang pananagutan dahil lahat ng iyong mga kabigatan, lahat ng iyong mga karamihan, nilinis ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Tinapos niya lahat. Kaya sabi niya, naganap na. Kaya mula noon hanggang ngayon, wala na. Inalis na yan. Kung magkasala ka, hingi mo ng tawad. Hingi mo ng tawad sa Diyos. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. See? Saan may pahayag? Doon sa tapat, doon sa banal. Huwag sa akin. Kasi nagkakasala rin ako. Baka bukas may chismis kita doon sa kabila. Huwag sa pare. Now, ikatlo. Second Corinthians chapter 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. See? My grace is sufficient for you. Sapat po yan. May mga kataong ang katuwiran. Pastor naman,
Kaya nga ako naghahanap buhay para mabuhay. Kaya nga ako nagpapakahirap magtrabaho. Yan. Para mabuhay. Tama ba? Mali. Mali. Hindi ka nabubuhay para lang magtrabaho. Ha? Kaya ako nagtatrabaho para mabuhay. Hindi ka nabubuhay para lang magtrabaho. Marami pang magagandang bagay na magagawa mo higit pa sa bagay na busin mo yung buhay mo sa pagtatrabaho. Kaya ganyan mga tao, may mga taong kaya patay kung patay. Nagtrabaho. Gabi na, papahinga, nakalimut, aroy, alas 4 na pala, alas 5 pa rin, hindi pa ako nanananghali. Nakarinig na kayo ng ganyan? Huh? Hindi na nila alam ang oras. Pag humiga, ayun. Papahinga na lang, ipipikit na lang yung mata, yung iniisip yung kinabukasan pang gagawin. Di ba? May mga taong ganun. May mga taong ang katwiran. Na po? Tandaan po natin, ano mang nagaganap sa buhay po natin, mga paghahanda, hindi po yan mula sa iyong kalakasan, hindi po yan mula sa iyong abilidad, hindi po yan mula sa iyong diskarte, hindi po yan mula sa iyong pamamaraan, hindi po yan mula sa iyong lakas, hindi po yan mula sa iyong talino, lahat ng yan, biyaya ng Diyos. Mula sa Diyos. Biyaya yan ng Diyos. Maaaring sabihin mo, Pastor naman, wala naman akong permanenteng trabaho. Kung magkatrabaho, pasundot-sundot lang. Kaya hindi ko nararanasan yung sinasabi mong, my grace is sufficient for me. Pasyal ka, sementeryo. Pagdating mo ron, doon ka sa Kalagitan, tanawin mo lahat yan. Yung mga nakahiga dyan sa sementong ganun, tao na sa loob. See? Tapos tignan mo yung sarili mo. Pagtulog mo, hindi mo na hawak ang buhay mo. Pagdilat mo, hindi mo nga alam. Pagpikit ng mata mo, hindi mo na alam yung mga nagaganap sa buhay mo. Hindi mo alam kung nakangangakaw, hindi mo na alam. Hindi mo na alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Wala ka ng kamalayan. Hindi mo alam kung babangon ka pa sa umaga. Dahil hindi ikaw may hawak ng buhay mo. See? Pero pagbangon mo, another blessing, dinaragdag sa iyo, malaya mong nalalanghap. Yung bahagi na masok-labas sa katawan mo, yung biyaya ng Diyos. Okay? Tapos sasabihin mo, kahit natuyo lang, kahit nakamatis lang, nalalasa, sarap. Di ba? Makita mo sila. Ang birak, kinakabayin. Bangal na bangal. Blessing. Lahat. Hindi lang natin na ituturo kung ano ang bahagi ng pagpapala na dumarating sa atin. Lahat ng yan, biyaya. May mga maling konsepto na itinuturo ngayon na prosperity gospel. Puro pera, material na bagay. Okay? Nandyan yung branded na kotse, nandyan magagarang tahanan na mention, nandyan ang limpak-limpak na salapi sa bangko. Prosperity gospel. Hindi nila nakikita yung buhay na binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Na siya ang nanghahawakan sa araw-araw hanggang sa pagtulog mo, pagising mo. Siya pa rin ang nakakaalam. Biyaya lahat yan ng Diyos. Hindi mo madadagdagan yan kahit nakalating oras. Pag inalaw ng Diyos ang buhay mo, hindi ka makakasabi, huwag muna. Ikot ka dyan, lumabas ka ngayon. Pasyal ka sa ospital. Sige.
Tignan mo isa-isa dyan. Pero kawawa naman to. Yung hininga niya, nandun na lang sa tangke. Ha! Makikita ka dyan, may hose dito. May imbudo dito, pinapump yung pagkain dito, dinadaan. Sino nakakita nun? Ayan. Yun kaya dito sa ilong. Yung iba, tad ng kuryente dito kung saan-saan sa katawan hanggang doon sa binti. Yung loob ng kanilang katawan, mayroon ng mga bakal. Pero ikaw, trabaho lang kulang sa'yo. Hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kung paano ka ni manahal. Kaya nakakalungkot. Kaya sabi ko nga pag tinignan niyo yung kalagayan ng ng Hub 7, hindi, bangangaral. Ecclesiastes 9, verse 5 to 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay wala ng anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. See? Yun ang katayuan ng isang Maliban na lang kung sa Diyos ka. Meron kang magandang higit na kalagayan. Pero kung wala ka, wala. Ano sabi ni Job? Chapter 7, verse 9 to 10? Tulad ng ulap na napapadpad, naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Wala na siyang pag-asa. Kung ano yung buhay mo na ginanap dito, yan din ang buhay mo na magiging kasunod. No? Kung wala kang Kristo, kabagabag ang magiging kalagayan mo. Na po? Kahabagabag. Kaya nga mayroon po tayong 5 senses Sa pamamagitan nito, nararanasan po natin ang pagkilos ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Yan. Okay? Taliwas po ito sa konsepto ng marami. Ano po? Ano sabi ng Matthew chapter 6, verse 25 to 27? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? See? Why? Kasi ang Diyos ang may hawak sa iyo. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam ng Diyos. Sino dito nakaranas na hindi pinakain sa loob ng isang taon? Wala. Now, sa verse 33, may pasubali. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay. See? Ito po, ibang bahagi na makita po natin dyan. Higit sa lahat, sabi dyan, priority, pinakamahalaga, number 1. Sabi dyan, unahin mo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran sa buhay mo. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na kalimitan
sila pa rin ang naghari sa kanilang mga sarili. Yung kanilang kalooban pa rin ang nasusunod. Kung mayroon mang Panginoon, pangalawa, pangatlo, pagkulilat sa bahagi ng kanilang mga pangangailangan. Kakalungkot. Ang kanyang pangako, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Pero ang problema ng mga Kristiyano, ginagatasan lang ang Diyos. Ha? Ikatlo, may mga taong sinusukat nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang karakter, ugali. Di ba? Diyan nila sinusukat yung kanilang kaligtasan. May parinig mo, mabuting tao naman ako. Di ba? Wala naman akong kaaway. Wala akong atraso kanino man. Masunurin ako sa batas. Di ba? Wala akong ka-record. Hindi ako katulad ng kapitbahay ko. Di ba? Na-addict. Magnanakaw. Sugarol. Labas-masok sa bilangguan. Okay? Yun ang akala niya sa kanyang sarili. Buting tao siya. Karapat-dapat siya sa Diyos. Mayroon din yan. Linggo-linggo, nagsisimba ako. Matulungin ako sa aking kapwa. Aktibo ako sa lahat ng gawain ng relihiyon. Okay? Nagbibigay ako ng malaki sa simbahan. Nagbibigay ako ng mga bahagi sa mga kawanggawa, sa mga institusyon. Okay? Yung mga pamamaraan, minsan, akala, okay na sila dahil sa ganon. Ano po? Kaya meron dyan, kung saan ako namulat, doon na lang ako. See? Kung saan ako kaanib, doon na lang ako. Ang problema, wala kang makita dyan sa Biblia na kinamulatan o kaanib. Lahat puro pananampalataya. See? Sinusukat ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang karakter o pag-uugali. Ano po? Hindi po sa bahagi ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano po? John 1:12, yan po yung pinakasentro. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po. Diyan ang batayan natin ng kaligtasan. Dito, mayroon ditong kapatid natin na sa April 11, unahan ko na. Kakasal. Ha? Pag sinabi sa inyo na magkakasal, babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging asawa mo? Opo. Ikaw babae, tinatanggap mo rin? Opo. Doon pa lang magkakaroon ng karapatan si lalaki sa babae at si babae sa lalaki. See? Kahit saan mo padalhin. No? Ituturo mo, asawa ko yan. Legal. Yun po. Yun ang karapatan. Pag tinanggap mo, anak ka na ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. See? Ito po ang katiyakan natin. Maraming mga palagay, maraming mga klase ng paniniwala na kuminsan nalalayo tayo sa bahagi ng biyaya ng Diyos, sa bahagi ng pananampalataya na kung saan ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung pinakasentro. Yung magmamahal na araw. Marami dyan gaganap na po, alalahanin yan. Pero susundin nila yung utos ng tao.
yung kinabulatan. Okay? Maraming bawal. Bawal marigo, bawal kung ano-ano. Ha? Daming mga pamahiin. Okay? So, purin po ang Panginoon. Tinatawagan ko kapatid na seryo. Namimiss ko yung kanyang mga ano talaga, beating. Okay, kapatid?